Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan naman natin mga kababayan yung naganap po sa Quadcom, yung 7th hearing nila, no? The 7th episode ng Quadcom hearing. Tungkol po diyan kahapon po yata na topic ang Pogo, ang war on drugs, no? Hindi ko lang po alam kung umaten yung may 51 billion kasi nung last time yung ika-6 na hearing, nagpadala daw siya ng letter na gusto niya daw po magtanong sa mga resource person so the next hearing. Mukhang wala po yata no? Paki-comment naman diyan, no? Hahanapin natin. Pero so far, base sa mga nakalap kong mga articles na balita, wala namang nababanggit na yung pulong Duterte, no? So mukhang may excuse yata kasi Friday naman. Friday, hindi pwede. Thank God it's Friday. I have to go bar hopping. Ha? Alam niyo yung bar hopping? Ha? RN2 cents. Alam mo yon, Ilora? Bar hopping. Ibig sabihin, kayong magbabarkada, you wanna go to one bar, drink there, and then after that, go to another bar, drink there, inom-inom lang hanggang sa kayo ay ganun na. Oo, that's what you call bar hopping. Hindi naman tinatawag na may kasama kayong girls, wag naman gano'n, no? Respeto sa mga girls, okay? No? Isa sa mga nabanggit diyan ang pagbabalik ng death penalty. So, meron pong balita diyan at itong si Garma, ang mala angelic daw na face niya, tulad ni Tamilmil, ay isa palang deadly woman. No? Kumbaga, siya pala ang tinatawag niyong Criselda. Pagdating sa pag-utos ng, bakit buhay pa yan? Bakit isa lang ang nategi? Ayun, patay na kasi po, siya po ang itinuturo na siyang nagpategi sa dating PCSO board member. At dumedepensya po siya, bakit may kamag-anak siyang nilagay sa PCSO. 'Di ba? Nepotism 'yan. Impluwensya, 'di ba? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nag-share ng ating mga videos, sa mga nagbi-video premiere video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa video premiere at live streaming. Maraming salamat po sa inyo at patuloy po kayong sumusuporta sa ating channel, maski na yung live streaming natin kanina late na sa inyo, mga sabi nyo Team Puyaters, pero yung isa diyan yabang-yabang mag Team Puyaters, tulog naman na. Hindi na nakayanan. Wala, si Maritel lang, Maritel T at si Suset Balisteros, special shout out sa inyo. Hindi pwede sa RN2 cents kasi nasa iba yan yung nasa Pilipinas lang. Di ba? Wala Ilora. Wala ka pala Ilora. Nakatulog. Naghilik-hilik na si Ilora. Yari na naman si Ilora dito. Ayan po, no? Shout out po sa inyo. Mga kaibigan po natin yan, no? Si Mio, wala na, no? Napurdoy si Mio. Hindi rin nakatagal si Mio. Ito po, 3 article lang to. Maiksi lang tayo ngayon. Pagod na rin po ako. Di ba yun to? Wala na akong busit, Maritil. Tingnan mo naman. Ako namamaga. Meron yata akong Ala, ano to? Meron yata akong lymph node, Uy, RN2 cents, nurse ka, ano to? Sa palagay mo, ano to? May bukol ako. Naku, may cancer yata ako, Ilora. Okay. 3 article, 2 sa Politico, 1 sa Manila Bulletin. Simulan na natin to para matapos tayo ng mabilis. Okay? Sabi po dito sa article ng Politico, barbers seek death penalty revival amid Pogo, drug war probe. Hindi takot ang mga kriminal. Correct po yan. Ako po, dapat nang maibalik ang death penalty. No? Kahit ano pang sabihin ninyo, napaka-harsh niya, napaka-ganito. No, nararapat na po talagang ibalik. Ibalik na ninyo ang death penalty. Okay? Tama si Barbers, ito po yung opening statement niya Napakinggan ko po ito. Kailangan na talagang ibalik. No, ito po. Basahin natin.
House of Representatives Quad Committee Overall Chairperson and Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers called for a review of the death penalty revival during the 7th hearing on the links between illegal pogos, the illegal drug trade, and the EJK associated with Duterte's war on drug campaign. O, ayan. Barber also pushed for the passage of measures that will amend several laws into a bid to dismantle criminal syndicates, hold corrupt officials accountable, correct. Ayan, may tumawag bigla. Tuloy natin. And restore peace and order in the country. Quote, naging urong-sulong po tayo sa usaping death penalty noong mga nakalipas na panahon. O yan na po, ito na. Tignan nyo ang nangyari. Sumama po lalo ang naging lagay ng ating kapayapaan at kaayusan. Hindi na takot ang mga kriminal, correct. Lantaran ang ginawang pamamaslang na ngayon ay tinawag nating extrajudicial killings. During the hearing, the committee established that law enforcement officers serves as hired killers. O, tingnan nyo. Law officers. Sino yang mga yan? Di majority police, di ba? Carrying out executions based solely on suspicions of drug involvement. Barbers noted that these killings were driven by financial incentives, with officers receiving rewards for each death as long as the victim was labeled a drug personality. Di ba yung reward system, sabi ni Colonel Espinido? Tama yan. Dapat lang ibalik na ang parusang bitay. Kasama na ang sabi ni sabi ni Barbers, hold corrupt officials accountable. Ipaglaban nyo yan, Barbers. Dapat yan. Di ba sa Senado, gusto rin nila eh. Sino ba? Si Robin ba yun? No? Buti pa si Robin, nag-iisip ng konti. Nag-iisip lang, hanggang ganun lang. No? Barbers also proposed amending the cybercrime law to address the rampant issues of online gambling, hacking, and investment scams, which have provided new platforms for organized crime syndicates. Sino yung mga yan? Mostly Chinese. No? Yung China, ginawa tayong tapunan ng mga kriminal nila. Ito namang si Digong, dahil tuta ng China, ano kayang nakukuha niya sa mga China, umuo lang ng umuo. Tingnan mo yung lugar nilang Davao City. Di ba? Takbuhan ng mga kriminal. O pasensya naman kayo mga taga Davao City dyan. No? Meron kayong leader na mas mahal ang mga inchik, mas mahal ang mga mandarambong, ang mga mamamatay tao. He also called for amendments to the Anti-Money Laundering Act to empower the government to take swift action against suspicious financial activities, even before formal charges are filed, ensuring that illegal funds are intercepted before they can be used to further criminal enterprise. Correct. He highlighted the need to reform the revised corporation code, emphasizing that only legitimate individuals and entities should be allowed to create corporations, as shell companies had been a tool for money laundering and other illicit activities. Sino nag-enable nito? Di siyempre yung mga nasa kawani ng gobyerno na natatapalan ng pera, whether sa national or LGUs. Diba? Rampant mga kababayan, ang suhulan, ang takpanan, ang kampihan, wala eh. Yung mga ibang politiko sabi, magtatrabaho kami para sa aming constituent, para sa ating bansa, unahin natin ang ating bansa. Wala po. Hanggang salita lang yon, unahin namin ang bulsa namin at mga kaalyado namin. Ganun po sila. Partisan politics po sila. Pagtatakpan nila, no, ididepensa nila yung mga kakampi nila o tulad ng mga kakampi ni Duterte, di ba? Nakapaglagay si Duterte diyan, smart si Duterte. Naglagay sila ng mga tao nila diyan sa ating mga Congress, no, na poprotekta sa kanila. Mga hurado na poprotekta sa kanila. Barbers pointed out that amending the local government code is necessary to prevent the abuse of power by local government units in reclassifying and converting land, which has been exploited by foreign nationals and corrupt officials. Correct. Dapat nga dyan yung bitay Talagang bitay. Yung luluwa yung dila sa kamata. Sayang ang bala sa kanila. Mahal yan. Tali na lang. Oo. The veteran lawmaker also proposed reforms to birth registration laws, the Land Registration Act, strengthening the Witness Protection Act, and the current system of visa issuance. The proposed legislations we have outlined today are not just a response to the pressing issues of illegal drug trade, POGO-related crimes, and EJKs.
They represent a crucial step toward building a more just and secure future for our country. Correct. Pero itong mga mandarambong, mga kriminal, makakahanap pa rin ng mga butas at pamamaraan para patuloy ang kanilang criminal activities. Hanggat walang bitay, magiging lalong rampant. Kasi walang kinakatakutan, makukulong lang ako eh. Doon na ako bahala sa bilibid kung ano man ang mangyari sa akin. At least buhay ako. Eh yung bitay. Tentiyan mo kaagad yan, bitayin mo kaagad. O, di ba? O, tama po yan. At least nakita ni Barbers. Ano nyo naman yan, i-amen nyo yan. Di ba? Gawan nyo yan. Wag lang hanggang salita lang kayo. Follow up dapat yan. Magkatotoo sana yan. O, now, aside from that, nung nagpatuloy ang hearing sa Quadcom, eto po. Sa balita ng Manila Bulletin. PNP official says Garma, si Garma, yung babae, yung sinasabi daw nilang jowa ni Digong, Leonardo, order hit on PCSO Board Secretary Barayuga in 2020. O, tingnan nyo. Talagang matalino at mabait ang Diyos. Ayan na, mabibigyan na siguro ito ng hustisya si Barayuga. No? Naituro na kung sino yung nag-utos eh. Ang tanong dyan, sino yung hitman? So ito ang sabi. Naku, Diyos ko po. Pumatay kami ng inosente. An emotional police lieutenant colonel Santi Puentes Mendoza made this admission on Friday as he tagged former Philippine Charity Swiftake Office General Manager Royina Garma. Ayan. Siya ang itinuturo doon sa tatlong Chinese drug lords. Ginawang dinuguan. Siya rin ang tinuturo ng mga tao doon sa Cebu City nung siya ay naging isang PMP officer. Ngayon, siya ang itinuturo na siyang nagpategi kay PCSO board member Barayuga. Tama ba? Barayuga. Tama, Barayuga. So, ang dami. Ilan pa ang iniutos mong ipategi, Garma? Ilan pa? Lumabas na kayo. Ha? As the mastermind in the assassination of fellow Lotto official Wesley Barayuga in 2020. Barayuga, the innocent person referred to by Mendoza, was a PCSO board secretary and retired police general. Pambihira, kapwa police mo pa pala ito. At mataas ang ranggo sa'yo. Kernel ka lang. Ini-kernel na lang kita. Kasi ang pinategi ninyo, general, bastos. No? Kakahiya. No? Natutululaway ko sa'yo na sa sobrang galit. In a sworn statement that he read during the House Quad Committee, tragis na to, Lieutenant Colonel pala itong si Mendoza. Sayang ang mga ranggo nyo. Graduate kayo ng mga academy, pero mga salaula kayo. Mendoza, an active member of the PMP Drug Enforcement Group, PMP-DEG, also implicated Police Colonel Edelberto Leonardo. Naku, patay ka. Ito, full-fledged colonel, pero si Mendoza, Lieutenant Colonel. Alluding to Garma and Leonardo, who were both present at the hearing, Mendoza said, "Hindi ko maiwasang umiyak kasi tinuring ko silang mga upper class tapos ang taas ng tingin ko sa kanila. Binigyan ako ng trabaho na masakit sa dibdib ko." Trabaho ba ng pulis yun? Ang magpategi ng tao? Kapwa mo pa pulis? Kayo? Di ba? Ganyan. Dapat ibalik ang bitay. Ang mga pulis, sila nagbabarilan, nagtitigian. Ang mga pulis hindi yung bang malapitan ng mga tao kasi nakakatakot. Kasi mga killers. Tama si Colonel Espinido. PMP is the biggest crime syndicate in the country. Pasensya naman po, General Malvila. Nadadamay po lahat ng mga mababait, walang kinalamang mga pulis kasi meron kayong mga kasamahan na mga bulok pa sa kamatis, mga burak ang pag-uugali. Ginamit ang kanilang mga pwesto. Sinayang nyo, natutunan nyo sa akademiya. No? Kung PMA graduate kayo, pinahiya nyo ang PMA. Kung PMPA graduate kayo, pinahiya nyo ang PMPA. Kung mga enlisted kayo, nakakahiya kayo bilang mga enlisted personnel. Biruin nyo mga officers ito. Hindi ito nag-enlist. Galing yan sa academy, tinuruan ng tama, tinrain ng tama, pero anong
mga scholars walang binayaran. Sagot ng gobyerno, sagot ng taong bayan, lahat ng gastusin ninyo. Pero pag upo ninyo, ano kayo? Mga demonyo. Di ba? Tingnan mo ang kinikwento nito, si Lieutenant Colonel Mendoza. Wala siyang magagawa eh. Obey first before you complain. Yan sila eh. Di ba? Tama, mali. Pero ginamit ninyo. Hindi naman siya makapag-resist. Dahil mamaya, kung ayaw niya, anong gawin niyo sa kanya? Madamay pa ang pamilya niya. Alam niya eh. Di ba? Kakaya kayo. Sabi niya, hindi ko maiwasang umiyak kasi tinuring ko silang mga upper class. Tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na masakit sa dibdib. Binigyan ako ng trabaho na ikakasira ng buhay ko. Talaga sira buhay mo. Nahuli kayo eh. Di ba? After 4 years, mahuhuli kayo at makukulong kayo. Tanggal ka sa serbisyo. Mawawalan ka ng pensyon. Paano ng mga pamilya mo? Di ba? Wala. Wala kang pensyon. Sira ka. Talagang masisira ka. Damay ka. Mendoza told the Quadcom that he was forced to take the job out of fear for his life and if his loved ones. Correct, tama tayo sa sinabi natin. Kasi powerful itong mga to eh. 'Di ba? Ayaw mo. Ayaw mo. Baka mamaya wala na yung Wala na. Baka lumulutang ka na sa ilog. O di kaya nawawala yung anak mo. It's so painful. Kasi nasa serbisyo ka, sabi nga nila, obey first before you complain. And after that, you suffer all the consequences kung nagka-aberya. Mendoza's affidavit details the chain of events that purportedly led to the execution of Barayuga, which was perpetrated in broad daylight of July 30, 2020 in Mandaluyong City. He said the plot began in October 2019, when Leonardo contacted him about a special project or operation involving high-value target, Barayuga, who was allegedly involved in, ginawang pa, involved daw sa illegal drugs. Ganun eh. Gagawang kanila ng kwento. Mahusay tong mga pulis. Mahusay mag-research. Oo. Pero mahusay din silang mga storyteller. Oo. Magaling dito. Dapat mga scriptwriter kayo sa pelikula no? Di ba? Gagawan at gagawan ka. Iimplantahan ka ng kwento. Iimplantahan ka ng ebidensya. Kaya hindi po kati-katiwala ang mga pulis sa tao eh. Dapat talaga sa inyo, i-cleansing kayo. Oo. Tanggalin lahat kayo. Better yet, palangoyin kayo sa West Philippine Sea. Doon kayo, harangin nyo ang mga bangka ng inchik. Lahat kayong pulis. Walang matino sa inyo. Visit. Diba? Pasensya naman, damay lahat kayo dito. Magalit kayo, kung magalit kayo, nakakasawa po kayo. Yung kay Bato, mga narco police. 'Di ba? Recycle ng droga. Gagamitin para tumegi ng kalaban. Dahil sa sa pera, sa takot. Wala ba kayong prinsipyo? Lahat kayong police. Damay na si General Torre dito. 'Di ba? Kawawa ka, sabi ko sa inyo, kawawa. Yung mga mabubuting pulis kasi madadamay sila. Yan ang perception. Pag mabasa mo ito, 'di ba? Mumurahin mo ang kapulisan. Di nadadamay na mababait. Kawawa naman sila. Paano nyo i-cleansing itong mga kapulisan na ito? Sino ang mabuti, sino ang hindi? Di ba? Pwede ba lahat sila i-lifestyle check? Di ba ginawa na yan Sino yung pinalitan ni Acorda? Di ba? Lahat sila pinagre-resign. Di ba? Para i-drug test sila, whatever. Ano gawin dapat sa mga to? I-lifestyle check ninyo. Diba? Tingnan nyo kung may mga ekstrang mga baril yan. Ekstrang asawa. Ekstrang anak. Makita nyo, saan kukuha ng pantustus yan sa mga extra nila? The DEG official says he was told by Leonardo that the order have come directly from Garma, the then PCSO General Manager and a former police colonel. He claimed that Garma provided personal knowledge of Baruyaga's supposed illegal activities, thus making it difficult for him to refuse the assignment. Kasi nga, napaniwala na illegal na drug lord. Siguro, may gawang illegal na droga itong si Barayuga. Wala magagawa yung pulis. Lika muna, verified ba ito? Diba? Wala rin siya magawa kasi lower class siya. Mendoza said the COVID-19 pandemic triggered lockdowns delayed the operation against Barayuga. But Leonardo called him again in June 2020 to stress the urgency of the mission. Tingnan mo yan. Mendoza then contacted an old informant in Nelson Mariano who managed to recruit a gunman
identified only as Loloy. Mariano accompanied Mendoza to the hearing. O, kasama niya yung tumira. Garma issued service vehicle. Talagang si Garma ang mastermind dito. Baka may mastermind pa sa'yo, Garma. Ha? The most damning part of Mendoza's affidavit accuses Garma of direct involvement in facilitating the assassination. He said Garma herself sent a photograph of Barayuga during a PCSO meeting to aid the hitman in identifying the target. Ay, pambihira. Talagang ano. Sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyon na ito kay Nelson Mariano, sabi ni Mendoza. He said that it was Garma herself who issued Barayuga his service vehicle, a white pickup truck that day. Binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. It was established that normally, Barayuga would use public transportation to move around. After the successful operation, Mendoza claimed that Leonardo told him that Garma gave 300,000 pesos as payment for the job. He said the money was given by certain talks to Mariano who served as his middleman. At nang magkita kami ni Nelson, ay inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Ay, grabe. 300,000 lang pala. Mendoza later told ACT Teachers Party List Representative Castro in her interpellation that he decided to count out because of his conscience. O yan. Denial. O yan. Siyempre may denial. As expected, Garma denied Mendoza's allegation. This is the first time iniisip ko kung saan ba. I cannot recall if I met him or what. Ngayon ko lang po narinig ang name niya, Mr. Chair. Siyempre, hindi mo maririnig kasi hindi naman ikaw ang direktang contact nito. Sino bang direktang contact? Sa akin lang opinion ha. Direct contact ni Mendoza. Si Leonardo. Di ba? Siguro, kung nakausap mo man lang siya sa telepono lang o text, ganun lang. Pero personally, hindi kayo nagkita. On the claim that Leonardo called Mendoza on her behalf to offer the job, Garma said, hindi ko po alam yung sinasabi niya. I cannot speculate, Mr. Chair. Siyempre, hindi aamin. Kayo naman, She claimed that she and Barayuga got along well during their time together at PCSO talaga. Leonardo, for his part, yung nag-utos, di umano kay Mendoza, acknowledged Mendoza as being his underclassman, but denied ever ordering him to do anything. Nagulat na rin po ako, Mr. Chair, at lagi na lang po akong nasasali sa mga ganito. Baka naman, talagang damay ka. Maybe I vehemently deny the allegation. Sige, deny lang. Ganun lang naman. Kasi pag inamin mo na, edi pasok ka sa banga, nakakasuhan. Ano ang totoong motibo? Pimentel shared to the mega panel information that for him pinpoints the true motive of assassination. Sabi po ni Representative Pimentel, Mr. Chair, I would just like to point out that at the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by the NBI regarding corruption in PCSO, most especially in the operation of small town lottery. Kaya pala, remember, napanood ko pa yung konti nito, nung ini-interpolate si Garma, meron silang mga foundation o parang party list o whatever. May party list daw na STL, tapos nagbigay daw ng pabahay sa mga ganito. Ginamit pa yung STL as party list. Pero ang laki ng kinikita ni Garma. Ang sabi nga, yung parang bayaw niya ang nagpapalit ng pera para ipadala sa husband niya sa Amerika. Kaya pala siguro yung nakita nilang bahay, di umano ay bahay ni Garma sa Hawaii na nag-worth ng $300,000. Ang laki nun. 300,000 ba o 3 million? Basta ganon. Mahal kaya ng property dyan sa Hawaii? Ang mahal ng cost of living dyan. Nako ka. Tapos ito pala, hindi nyo na lang kinausap si Barayuga. Kaso na imbestigahan na pala kayo ng NBI, kaya tatanggalin nyo na yung witness. Sumalangit na ang kaluluwa ni
Mr. Wesley Barayuga, no? Justice for the victim and the family, no? According to NBI officer in charge Eric Distor, he was prepared with all the documents, and in fact he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. The motive of the killing of General Barayuga was to stop him from testifying against Colonel Garma. Yun po ang totoong nangyari, Mr. Chair, sabi ni Pimentel. Tapos ang cost lang ng buhay, halaga ng buhay ni Mr. Barayuga. Again, sumalangit na po. Again, condolence po sa pamilya niya. 300,000 pesos. Pero si Garma, buhay na buhay. Ang daming property. Pati po sa Laguna. Dahil nung naano ko na yun, si Dam Fernandez na, sabi niya, distrito ko to ah. Diba? Oh, bakit naging ganyang ka-powerful ang isang kernel? Dinaig pa ang mga general at ang pinatumba niya ay isang retired general. Isang underclassman ng mga generals, kayang-kaya niyang ipatumba. Saan nanggagaling ang power niya? Sino ang nagbigay ng power ng babaeng ito? Tapos ngayon patay mali siya, ang dami ng ebidensya sa kanya. Mamaya may sasabihin tayo sa inyo. A woman disguised as a meek lamb. O, ayan po. Kala nyo daw, tupa. O, the Solon from Surigao del Sur. Ayan, si Johnny Pimentel highlighted that Garma had previously been implicated as directing the killing of 3 Chinese drug lords. Mr. Chair, Colonel Royima Garma has been involved in the different killings of all over the country. Ngayon po, klarong-klaro na po ang mastermind ng pagpatay kay General Barayuga. Walang iba po kundi po si Colonel Garma. In cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo. Ayan, mabuti nga sa inyo. Ayan, ayan po yung kanilang findings ha. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Okay? Diba? Si Johnny Pimentel, no? Representative Pimentel. Pimentel further said, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially in the war on drugs. Sabi ko nga sa inyo ala Criselda lang yan di ba? Gets nyo yung sa baba po nyon, yung bring back the death penalty lang ni Ace Barbers. Di ba? Kayo, ano masasabi nyo kay Garma? May punto ba si Johnny Pimentel? Di ba? A devil in disguise. Ika nga. Akala mo maamong tupa, yung pala ay kampon ni Lucifer. Hindi sa masaya kung kulang pa. Hindi lahat. Sabi nga nung isa bakit yan lang ang tumumba? Di ba? Kulang, nakukulangan pa siya. She had the passion. Parang malungkot siya pag hindi nakakapagpatumba. May menopause siya pag hindi nakapagpatumba. Re-reglahin siya pag hindi nakapagpatumba. Parang yung appetite. The appetite of her, no? Parang gutom na gutom siya pag di siya nakakita ng taong tumutumba, lalo na mga kaaway niya. Bakit siya ganyan? Sino nag-enable sa kanya? Ayan. Ayan ang tanong ko sa inyo. Who enabled her? Bakit siya ganyang ka-powerful? Even the upperclassman, even the generals, the retired, or even the active ones, kayang-kaya niyang ipatumba. Di ba? Kernel lang siya. Hindi sa minamalit natin yung ranggong kernel. It is, isa na lang. General ka na. Star ka na. Pero kernel siya. Ang pinatumba niya, retired general. It is so disrespectful, so rude. Wala kang sino-sino-sino. Bakit? Kasi mas, mas demonyo ka. Ganon? Sino nag-enable sa'yo? Who allowed you to do that? You are so powerful. O ngayon, karma is a bitch. What comes around goes around. Ito pa. Na-question sa dito para sa appointment ng kanyang anak sa PCSO. Politiko. Ano sabi? Garma
depends appointing daughter, relatives to PCSO. Ang requirement lang po, trust and confidence. Ganon. Pero hindi mo alam, nepotism yan. Langya kayo. Kaya nga sabi dun sa LS kanina, nung tinatopic natin tong si Garma, anong sabi nung isang ano dun? Nakakahiya kang Ilocana. Oo. No, kinakahiya ka ng mga kapwa mo Ilocano. Ha? Garma, kababaing ka. Sabi nga sa mga Pangasinesi, kababaing yabii. Ya? Nakakahiyang babae. Ano ka pala? Super biatch ka. Di ba? During Friday's hearing on the House Quadcom Committee, Santa Rosa Representative Dan Fernandez asked Garma about her 23-year-old daughter who is accompanying her in the detention center. Oy, kasama niya yung kanyang 23-year-old. Ito yata yung sinasabi niya ng una na ilang beses nang nagpapatiwakal. Garma said her daughter was diagnosed with dyslexia, ADHD, and bipolar depression. Wag na nating patulan yan. No? Hindi na kasama, anak niya yan. No? Maski na 23 na, nakakaawa. Hindi naman sangkot dito yung bata. On Fernandez questioning, Garma confirmed that she appointed her daughter as a PCSO confidential agent. You appointed your daughter who is sick as a confidential agent? Correct. Paano mo pa siya in-appoint dyan? Dyslexic na nga. Alam niyo yung dyslexic? Yung nai-interchange niya yung characters or numbers. Oo. Pag sinabi, ay, dyslexic. Bumbaga, instead na 501, naging 510. Nai-interchange mo no? Yung ADHD naman, attention deficit hyperactive. No? Yan yun. Mayroon pong adult ADHD. Yung masyado kang active, no? Agitated ka. Yung bipolar depression, alam nyo na siguro yan. Ang hirap ko pong i-explain yan. Hindi naman po ako medical professional. Ang sagot ni Garma sa tanong ni Fernandez na in-appoint mo ang anak mo, di ba may sakit yan? Anong sabi ni Garma? During that time, ang diagnosis lang po ay dyslexia. Lumabas lang po yung bipolar niya after I left PCSO. Fernandez then asked about the qualification of Garma's daughter to determine if she is qualified for the position of confidential agent, especially since she has no law enforcement background. Sabi ni Garma, she's very competent. Ulitin natin, she's very competent in writing report, Mr. Chair. Garma also confirmed appointing her cousins, sister-in-law, and other relatives to the PCSO during her tenure. GM Garma, don't you think it's unethical for a GM to put all mga cousins, daughter as part of your silker in the PCSO? Garma replied, Mr. Chair, the positions that were given to them, ang requirement lang po, trust and confidence. Wow! Hindi niya alam yung ethics. Ba ang alam niya, ethics ni Digo. Walang yan, no? Diba? Wow naman! Ginawang palabigasan ng PCSO, mga kababayan, no? Kamag-anak, Philippine Charity Sweepstake, Sweepstake Office, ano ba ito? Under ano ito? Itong Philippine Charity Sweepstake na ito. Kanino to? Commission lang ba to? Grabe ito. Aray ko. Ano kong hiccups Diba? Grabe Kung saan tumatabo ang pera, pinwesto niya, mga cousin niya, sister-in-law niya, relative niya. Walang ethics talaga ito. Putragis na ito. Ay nako. Mahiya ka namang Garma. Eto pa. Pagbigyan natin tong si Garma ha. Ito, nung si Abante na Ito po sa Pilipinas Today quote card na lang. Sabi po ni Representative Abante, ikaw, umiiyak ka dito noong i-contempt sapagkat naalala mo yung anak mo. Eto, napatay yung anak niya. Sumisigaw ka pa? Di ba? Ikaw pa nagsabing nagalit ka pa at sinabi mo, why is there only one dead? There are many of them here. Yun yung sinasabi ko kanina. Ano ang sagot dyan ni Garma? Wala akong sinasabing ganyan, Mr. Chair. Di ba? Ito po yung pinanggagalingan ni Congressman Abante. Ikaw ang direktor
Di mo alam, nung direktor siya ng pulis sa Cebu ha, uminit ang ulo ni Manila 63 Representative Benny Abante habang binabasa ang affidavit ni Baby Rosales na may petsang October 4, 2018 nang mamatay ang kanyang anak noong si former PCSO General Manager Royina pa ang Chief of Police ng Cebu. O ayan, naging pulis siya ng Cebu. Ano sabi niya? Bakit isa lang? Ang dami nila dito. Okay na. Baunin na, garma. Sige. Diba? Isinalaysay ni Raquel Lopez na namatayan din ng anak sa police operation sa Cebu noong 2018. O yan, namatay po ang anak ni Baby Rosales. O meron pa pala, Raquel Lopez. Ang dami. Ang dami. Ito siguro yung drug on war ni Digong. Grabe Asar na asar si Benny Abante. Galit na itong mga to. Nakakahiya. Kababain ka talaga. Dapat sa'yo gawin ito. Ito pa. Pilipinas Today pa rin ha. Si Benny Abante kay Garma. I will be recommending to the DOJ whose representatives are here right now to file charges against you. Ayan. Irerekomenda niya itong si Garma nakasuhan kasama itong si Leonardo. Ha? Dapat lang yan. Nais ko po na magdagdag pa kami ng mga testigo just to prove that you are lying to us. Yan. Sisinungaling sila No, itong si Leonardo. Saka itong si Garma, kayo ha, baka kayo magkasuyo buong gabi. Di ba, Suset? Baka nga naman, Garma, ikaw hilig ka di ba? Grabe itong si Garma Nadiding ka na dito, Garma, wala na. May mga witnesses na. Paano mo to pabubulaanan pag dumating sa korte, nandun na yung DOJ, yari ka. Hanap ka ng magaling na lawyer, baka alam nyo na kung sino yung mga lawyer ng mga di ba? Ayoko sabihin. Sino yon Suset? Okay, kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Dapat na bang ibalik ang death penalty? No? At ganun din, naniniwala ba kayo sa testigong si Lieutenant Colonel Mendoza na ang itinuturong mastermind ng pagpapapatay kay PCSO board member Wesley Barayuga noong 2020 ay walang iba kundi si Colonel Royina Garma ng former PCSO General Manager kasama ang isang colonel na si Leonardo. Okay? At ang mga mambabatas po tulad ni Abante, tulad ni Fernandez at Pimentel, talaga pong nagpupuyos sa mga galit. Biruin nyo, italaga mo mga kamag-anak mo sa PCSO, daluyan ng pera yan. Alam na this mga i-lifestyle check nyo yung mga ipinasok ni Garma. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.